Praise, 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 praise. So sa kausap, mga isuon, salamat sa Ginoo sa kinabuhi nga natin ron. And wala man tayo niya, no? So before ko mag-pray, usap mga isuon, dito sa scripture, open niyo mga Bible sa Revelation chapter 11, mga isuon. Revelation chapter sorry. Dito sa Revelation chapter 12. Verse 11. So, kung basahan mo isuon, kung namo dahil Bible, open na ninyo kay important kayo ninyo. Muna itong isutan ron. And they overcome him by the blood of the Lamb. Una, dugog Jesus sa kalisutan. Ikaduha, by the word of their testimony. Ikaduha, ang atong testimony. Isa itong encounter sa Ginoo, sa itong experience niya. Ang katulo is, and they love not their lives unto the death. Muna yung atong isutan ron may suno. So sila nga nagpadaugon, kaya di ba, ano tingin sa Matthew chapter 24 na makalahutay. Diba? May maluwas. The same shall be saved. Whosoever endures unto the end, the same shall be saved. So, muli, ang atong kadaugan. Una sa tanan, sa dugo, sa Ginoo. Ikaduha is ang imuhang testimony. Diyan niya. Kung yun sa kanyang pagluwas, yun sa kanyang magpag-o. Ikatulo, and they love not their lives unto the death. So, silang mga nagmadaugon, wala sila'y paghigugma sa ilang kinabuhi, ning kalibutan na. Antod nga sila namatay. So, diha ka ninyo magmadaugon, mga isuon. So, mga kausap, mag-ampot ka ninyo sa Ginoo, Lord. Salamat sa inyong pulong, Lord. Ning kagabion, Lord God, na may maghatag kinabuhi ka ng Lord God. Salamat, Lord, sa mga kamangayo, sa mga kausap, Lord, na may mga makaantod rin matagusa, Lord, na safety, Lord. And I pray also, Lord, silang pagkulion niya, ito maghatag ng safety sa tagusa, Lord. And I pray, Lord, this evening, mong pulong, Lord, masabtan, Ginoo, sa mga makadungog, Lord, ikaw maghatag sa lagutan, Lord. And ikaw sa maghatag na po utterance, Lord, na magikang din ka nimo kung ipanulti, Lord, o dikit-dikit sa kung tawhanong kaalam, Ginoo, Lord. Sa mga kausap, Lord, ang mga kasalamatan pasilungan, Lord, you are worthy, Lord, na ang mga parisgutan, ang simbahon, ang kalagaran, ang tuuhan, ang mga ulo, ang sapiton, tapos kalagayan ng Diyos, walay sama ka nimo, Ginoo. In Jesus' name, we pray. Amen. So, sa mga kausap, mga isuon, ang atong hisgutan ron, una sa tanan, sa kong ibasa ganiha, dugog ni Jesus, no, kay, mo yung una ni Apostle John sa Revelation, chapter 11, verse 10. So, nga nang dito ko diri sa Revelation chapter 11 mga isuon. Revelation chapter 12 verse 11. Nga nang dito ko diri kay I know nga kadalasan na to, kadungog na tayo sa Ginoo. And since nakita niyo sa last days karon, ano dito ko diri sa Revelation. Kailangan pa ninyo sa naghinapos ng mga adlaw, makita na to, malungga na to, mga timailhan, ingon sa Ginoo, no? Kapag naging bulan, linog. Sa mga timailhan, naging sa Ginoo. May mga linog sa isang asa na dapit, may mga gubat, hugong sa mga gubat, may mga sakit-sakit. So, pagkaroon ko yung mga sakit-sakit, mga batalgon, mga chronic kidney disease, sa mga sakit-sakit ng gawas. So, nakita niyo sa last days, kagutom, daghan ko nung nasa kawadgon, kalisod, pigamahal ang mga panaliton, no? So, ang mga gisulti sa atong Ginoo, mga hitabo na, napay uban nga wala pa may tabo. Ang ingon niya sa Matthew chapter 24, paano pa man lang doon is nagkanan sa mga kasakit. So, kung sa itong naginanong, murag malisang na ta, murag mamalaka, mahadlok ta, pero hindi mo sa Ginoo, sinugdanan pa lang daw. Buot pasabot, napay maabot na mas grabe. No? Anong gitugutan sa Ginoo niya may tabo? Haron ang mga taong tawag niya. Not only nga mo tawag niya, unta,
Ang gusto ka sa Ginoo is mo follow gyud kaniya. Kanawa ko ang panahon sa lilo. Kasagaran sa pitos mataw Ginoo gyud no. Lord, malagid mo. Ano yung gusto ka sa Ginoo, tawag kaniya. But not only sa panahon sa kabalaka o sa kalisan, mo na problema na itong mga tao. Kung nasa problema sa mga inanang na paghitabog, ang katalagman, butawag ko Ginoo. Pero kung huwag katalagman, kasi ginasampit, si Satanas. No? Muna problema na ito mga tao. So, hindi gusto ang ginawa ng mga igsoon. So, mga nabalik na rin sa Revelation chapter 11. Ang atong kadaugan, muna sa tanan, sa dugok mag-iulat sa Ginoo sa cross. So, since nakamanta na rin karoon sa week ni Kuya Ben, and naman po dito sa Hebrew chapter 9, common man kailangan verse no, it is appointed unto man to die once and after this the judgment. Hindi ka human atong kamatay, mo paghukom. Atong basahon mo ito. Sa Hebrew chapter 9, verse 27. Namoy Bible, open na nyo lang ito, ha? It is appointed unto man to once to die, but after this, the judgment. Gikuhan ko lang tao, gikapoy. Itagana siya sa makausa, sa makamatayon. Ikaw man siyang kamatayon, ay paghukom. Nana si Kuya Ben, anang time, no? Abot na, kaya ang time. So, wag na reality sa kong kinabuhi. Ang pagbubuol man. Pero, atong mga members ng family, mga higong mas kinabuhi, na din tinutuban. Muna yung reality. And malapot ang kabalo, sa mga malapot ng ato, kinsa na pagkuha mo sa Ginoo. That's the reality of our life. Muna yung sa pulong sa Ginoo. About ang previous na verse, Andy, is naghisgot sa sacrifice na gibuhat ni Jesus. No? And dili na to i-open kung basahon karon sa connected sa ganiha sa akong gibasa na verse, no? Sa Hebrew chapter 9 gyapon may suon. Verse 22, and almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. So sa Bisaya pa mga igsuon sa Apostol Pablo nga ang tanan ko ng mga gibuhat sa unang panahon nga paglapas sa balaod, katong balaod hatag ni Moses, yung commandments, o kuman pa mga di man ito na po kakasugot, kuman man ito 600 kapin kasugot. Pero ang pinaka-importante katong napulo, pero napay sa 600 kapin, so di ka mukang baboy, di ka mukang lumyagan, itong mga bawal dito, daghan to, dili ra napulo. So ang mga, kung makalapas sila ato sa unang panahon, bayad sila dugo sa hayop. No? Itong mga naikaya, dugo sa karniro, dugo sa kanding, na walay buling, walay mansa, di kagiron, di masakiton, di sipunon. O, yung kinahanglan, itong mga habis na kanding, karniro. At itong mga waikaya, pidyon. O, kalapati siguro. Basta maghalad sila dugo sa hayop. So, mga ito'y kuhan silang sala sa una. And ingon sa rin, without shedding of blood is no remission. Kung wala'y pag-ula sa dugo, wala'y kapasayluan sa sala. Pero sa itong kapanahonan karon, giusab to ni Jesus. Di na ito kinahanglan mong halad. O, sa si Jesus yung halad ng dugo. Kita ka na, kabalong ka na, no? But ako, i-remind din nyo karon din nga ang kapasayluan sa sala, dili pinag-agi, dili merited sa pagbuhat. Dili pinag-agis pagbuhat. Kung nakasala ka, ang atong sala, di matabunag simba, ato dili, di matabunag panangyaw, di matabunag kwarta, di matabunag may buhat. Kung nakasala ka ninyo, usaray makatabon sa sala. Dugo ni Jesus. Hindi ulat dito sa krus. Ingon sa Apostle Paul, once again, without shedding of blood, there is no remission of sins. Kung wala, giula ni Jesus yung dugo dito sa cross, wala'y kapasayluan ng sala. Now, kung saan ito pagdawat sa iyang dugo para matuwa? Once again, di pinagay sa kwarta.
Hindi na ito kayang bayaran. Hindi pinaagi sa pagtuto. No? So, makasala ka, we have to believe na si Jesus, gibayaran ang atong sala. Itubos na niya. Mura ka nang nagsangla ka. O alaas. Di na niyo matubos. Kaya mahal man. Napa-interest. Mo po na ito, itong sala, di na ito kayong tubos ng kaugalingon sa itong mga sala na lagyo. Mo ito si Jesus, nagtuloy. Kaya lang yung pinubuhin ko sa cross. Ibiskit tayo pati yun nun, si Jesus ang nagpalansang sa cross. But once again, daghan nakabalo, pero wak kasabot nga nung nagpalansang si Jesus. So, si Jesus, walang nagpalansang, araw ikahuman, guman mong kamay pasaylo, magbuhat na kung kami sa Diyos ng ating. Kaya niya buhatan, nagpalansang si Jesus dito sa cross, para kung kita na yung nagpasaylo, mausap ka, pabagkuta ka. Hindi na tayo kinabuhi sa itong unod nun, o kalimutan nun, ng mga walang paningkamot. Muli ka ni Jesus sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Ano na mga isuon? Ngayon si Jesus nagpalansang sa cross. Mga isuon. 2 Corinthians chapter 5 verse 15 there. And that He died for all. Namatay siya para itong tanan. Maayog daw tan si Jesus namatay. Aron silang mga buhi pa, dili na magkinabuhi para silang mga kaugalingon, kundi alang kaniya na namatay para kanila. Kung nabanhaw, pagkahuman sa tulog ka adlaw. Madalig katayuan ni Jesus. Managi ula, nagsugod siya na manansang dito sa cross. But sadly, daghan ang gadinay karon ay religion nga mag-deny nga si Jesus wala manansang sa cross. Nang walay anti-Christ na religion. Bantay mo na, balo man siguro mo, ilang usulti sa nga sa religion. Basta may ingon gali ang religion na si Jesus wala na naransang. Ikuha siya sa Diyos. Kailang gamiton nga reason is, ningon na ko si Jesus nga, wala yung sinyalis nga pakita niya, di ba? Langit, nangutan na mga parisiyo. Kaya may sinyalis. Ningon si Jesus, wala yung sinyalis nga hatag ninyo. Kundi, ang sinyalis ni Huna, dito susunod sa tiyan, sa whale, for 3 days. Wala sila nga, namatay si Hunas. Dito sa tiyan sa whale, sunod sa tulong adlaw. So, mamatay si Jesus. Diba? Wala lang gamiton. Okay? Pero, kita, kabanutang namatay si Jesus. Physically. Nai-allegory lang na siya. Si Jesus wala namatay sa spirito. Patay niyang physical na lawas, pero niyang spirito niya. Diyos man siya. Mga ngalingon, usapan kung namatay si Jesus, usapan niya pagbanghaw sa ito ngalingon. Diba? Nihala siya. Destroy this temple, bukaan ang templo. Diba? Ikahuman sa tulong adlaw, I will raise it up. Ningon siya, diba? Pabasa mo na? Ato nindot kayong templo sa Jerusalem ba? Sige, sulti sa Ginoo. Bukaan ninyo. Human sa tulong adlaw. Akong patindog ko usap. Buh naman, kaya magpatindog sa tulong adlaw. 40 katuig nang gibuhat tulong adlaw ng patindugon. Wa sila kasabot nga ang iyang lawas. Pagbanhaw. Paghuman sa tulong adlaw. So, karon kung patay siya, saan niya pagbanhaw? Sa'yo kabulingon. Buta sa buhay si Jesus. Dayang ipatay sa tulong adlaw, patay ang iyang lawas physically, buhay ang espiritu. So, mga isuon, ano yung bantayan sa kaaway, no? Kaya gusto niya nga huwag tangon ang ibuhat ni Jesus sa krus. Nga naman, it is finished. Kadaugan man to. Ano yung gusto huwag tangon? Asa gina naging warn sa mga apostles, no? Ang akabayan sa Antichrist ba? So okay, sa Galatians chapter 1, nag-warn si Apostle Paul, kung nainwanha ninyo, bisan kinsa, bisan apostol pa na siya, pareha na mo, bisan anghel pa na siya, ang iyang itudlo lain, let him be accursed. Sagdi yung tinumulo na siya. Ang magdalag laing pagtulunan nga wala, di nyo nakatawabasa din eh. Ayun, binituuhi. Si Jesus namatay sa krus. Naingon, sa namatay, Antichrist. Si Jesus po, anak siya sa Diyos.
Naimoingon nga si Jesus, dili anak sa Dios, anti-Christ. Kinsa nag-ingon? Kinsa nag-ingon? Ako o si kinsa? Si Apostle John. Ato masahod kung kinsa ang anti-Christ. Kung maingon kani sila si Jesus, dili anak sa Dios, anghel si Jesus, o taura, propeta ra, mga maghakon sila o mga antikristo. Ikaduhang Juan 1:7. Okay, dili mas klaro. Unang Juan lang mga iso. Unang Juan 2:22. Kinsa ang bakakon kundi siya nga wala gatuo na si Jesus mao Kristo. Siya anti-Kristo nga dumili sa amahan o sa anak. Si Jesus anak sa Diyos. Dili siya anghel. Na yung mga religion, gatudlo nga si Jesus anghel. Siya po si Archangel Michael. Siya po yung suon ni Lucifer. Dahil lang kung mention ninyo kung sa'yo nga sa religion ha. Kung gusto mo makabalo, i-research na ninyo. Pwede mo research na may Google. Or na kung may mga kastorya, ay nung kabalo kung kinsa na sila. So, naitaw, maayos siya. Pero ang iyang itudlo, di maayo. Muna bantay na to. Ang Espiritu siya, ang Diyos na to, Espiritu. Si Satanas, unsa siya? Espiritu. No? Yung siya, Apostle John. Antichrist. Espiritu ang kaaway. Nga naman, ano Espiritu man siya? God is a Spirit. Di ba? Ang Diyos is Espiritu. Ito sa Juan 4:24. Kaya kung sa may gusto ni Satanas, di ba gusto siya may sama sa Diyos? So kung sa ang Diyos, ginasunod na niya. Okay? Muna bantayanan kay Kibalo tamo-tanaw kung Ginoo ba na siya. Kaya si Satanas magpaka-Ginoo ba? Kabalo mo na, magpaka-anghel sa kahayag. Itong giwarning Apostol Pablo ba? Muna itong bantayan mga iso. And then, proceed ka sa ikaduha na by the word of their testimony. May kadaugan sa imuhang testimony. Kung yun sa kapagluwas sa Ginoo, kung yun sa kanya pagbago, kung yun sa kanya pag-ayo, nakasuway kang mga balatian, kung yun sa kanya pagtabang sa panahon sa mga kalisdanan, mao na yung pagpamatupod. Captain ha, kay usa na sa hinagiban nga gihatag sa Ginoo nimo, haron magmadaugon ka sa batok sa kaaway. Okay? So, testimony. So, this is my testimony mga iso. Anong naabot ko rin, no? Sa mga wala pa kabalo. Mindan, is masawag ko tumaya. Palit kong lubi, ha? Antod nga, ako yung palit ang lubi. Kita mo yung Jewel. Abot ko dito kay Kuya Jewel. Palit kong lubi dito. Gagyagi ko rin. Ginatagad ko ni si Kuya Ben. May unang nagtagad ko rin. Dikod sa gawas. Ganang lubi. Saan na mo na? Tapos na ni Kuya Jewel. Antod, Kuya Tata. Antod nga, nakailahan na yun ako ng mga tao na diri. Palit ko lang dahon, tinila. Muna akong, nabot ko diri. Kay, muna akong pinabuhi, nanindan sa asawa. Pero siman ko sa una, nabarko ko sa una. So, ako di ay, hindi ko, para sa uban na yung mga title, pastor sila, o sila ng title. Ako yung titulo, kaya ako mag-eskwila Bible School. Paano naman ko sa una, akong eskwelahan, BSMT, Bachelor of Science and Marine Transportation. Ano kung iskulahan ba? Iskula ko sa pagpamarko. Nakapamarko ko sa una po. So ay ko pang-abroad sa una. And I thought nga, mo nag-give ko yung panalangin sa Ginoo sa kuha. Kaya, dolyar na ko sweldo. Kanya ka ng, abot lumig sa asang nasib. Katapag Amerika, Brazil, Argentina, katapag part sa Europe, sa Amsterdam, sa Asia, Malaysia, China, lagang matuwa na. So, mga naging panalangin sa Ginoo sa kuha. Ultimate nga gracias Ginoo na ako. Kaya pangandre, ako na ko na. Kaya ispilahan ko na ako. Giyaguan ko na ako. So, but later on, dito ko sa barko, i-parealize sa Ginoo, dito nga ako. No? Sa barko mo kung mag-isuon, kuman ako sa akong mga bisyo. Kasi ako na-bisyuso kayo ko. Kung akong naong
gitamparos ko sa Ginoo, gisilutan ko, bisyoso mo kayo sa una. Palahubog, sugaron, babairo, gapangilan kong babay. Na, mautan si man ko na ganahan kong babay. Report. Sana tayo kwarta. Ito ka dito. Pili ka mga kwapa dito. Sana tayo kwarta. Muna kung gusto sa una. So, karon gitamparos ko sa Ginoo, pangilan kong babay. Tukan, hubag-hubag ako na. Pinautan siguro ito. Hindi lang sa mga masangin lang. So, nangulang ako mga babay. So, muton, may kong pasaylos Ginoo. Hindi ko tumayo kong gibuhat. May kong pasaylos kong mga gipang binuangan sa una. Mauto nga, kanang sa dihang marko na ko na nalay gamay kabakuhan ang una-una. Hindi ako manang yung inom, hindi ako manang magpan. Ako magkauban, mababae sila. Na po, nalay gamay kausaban niya. Ano niya akong ginabasa-basa dito? Una, di pa kayo magpakita nila. So, noto dito, nabasahan ako kaning Acts chapter 3 verse 26. Noto ko nabasahan dito. Muna nakapapukaw na ako. Kung saan nakapapukaw na ako nga ang tinuod ng grasyas Ginoo, dili di ay mga butang ng kalibutan na. Mo din matinuod grasyas Ginoo may suod. Acts chapter 3 verse 26. Unto you first alam ka nato. Ang Diyos ibanaw yung bugtong anak ni si Jesus. Ipadala aron panalanginan ta. Unsa ni panalanginan? In turning away every one of you from his iniquities. Acts chapter 3 verse 26. Nasabtan niyo may son. Ang panalangin sa Diyos dili kwarta, dili mga butang ng kalibanan unsa diay? Kalibutan na dili mga butang kundi ang pagpatalikod kanato sa tungtag sa tagsa ka mga pagkagabutan. No? Muna yung tinulog panalangin sa inyo. Dili ang kung unsay naanin mo. Mabitaw na ingon si Jesus nga, if any man should come after me, he should deny himself, take up his cross daily, and follow me. Luke chapter 9 verse 23. Kung huwag ninyong masunod na ako, miliin yung kaugalingon, pasanay yung cross, sunod ka na ako. Kada adlaw, pag yun, di kayo kausap sa kalimanan. Kada adlaw, manay gusto sino mapagsimba. Hindi kayo kausap sa kasimana. Kada adlaw, ang imong pangandoy, dumilii. Ang imong unod, dumilii. Di ba kung magpakalimpyo may sunod na mapakyas yun ninyo, dili ako. Maglabi ang adlaw, mapakyas yun Ginoo. Ba't gusto nyo ng Ginoo nga, kada adlaw ito sa simbahan. Wala itong panikamutan. Kada adlaw, makasunod ka niya, makatuman ka. Kung saan ito pagbuhat, kung di ka mabasa eh. Kasi kita tagtanawan eh. Mga TikTok, mga sayaw-sayaw, o dito ga, sayaw sa mga viral, sunod-sunod. Saan po sunod sa Ginoo na? Diba? Ang imong gisunod, kalibutan. Diba? Ano yung gusto ng mga tao? Kanang mo likes ba? Kanang mo follow ba? Kanang mo dive niya ba? May pag-isikuan mo na yung gusto ng tao. Mga usa sa hinungdan nga si Satanas gihagbong gikan sa langit. Balo na? Asa Ezekiel sa Old Testament. Tungod sa iyang kaanyak, ang kagarbo. Kay anyak makayo siya. So, grabe ang iyang garbo. Mga isuon. Muna nga dili nato na apson nga daygon tanyo sa tawo. Kaya kung saan nang deny tas tao, sinalikoy ta sa Ginoo, di ba? So, ang iyo ko ng Ginoo, what shall it profit the man, a man, kung sa may kapuslanan, kung maangkol na ito ang tanan, kalibutan, tanang pagdaig, no? Tanan nga gipangandoy mo sa kalibutan, maangkol mo ng tanan. Kuman, mong kalag, malaglag. Di ba? So, ipulusan na. So once again mga igsuunod, this is my testimony. Manay nga na ako diri karon. Ang asawa taga diri, ako taga Cebu ko. So sa kalugar nga kanang tigsimba ko big mga juice dito sa una. Ginasayaw-sayaw na walang ribulto. Pagkahuman ginom-inom, hubog. Di jud tinutog simba. Okay?
Muna ibuhat ang dito sa Cebu. So, ina na kamayo ang Ginoo mga igsoon, no? Ang gikan ta sa lapo, gikan ta sa kahugaw sa pagpakasala. Kaya ta niyang hinduan, pasiluon, magpuhon, mo po na sa akong na pasalamat na ako Andre, nakita Andre na ay mga kinabuhi ko na bako, si GC, si Rajimar. So, I hope and pray nga mudaghan pa ba mga bako din kapita. No? Kung kalipay nga nakakita ko mga kinabuhi na bako tungkol sa pulong sa Ginoo. Muna akong maauhag sa matag usa din kaninyo may suon. Kani itong basahon mo. Muna yung pinaka-importante. Muna yung si Jesus, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God, mouth of Jesus. Ano eh? Hindi naman tawag sige. Hindi naman pwede nga, ang Ginoo, mag-istorya ni Permi. Nalagay ang pulong. Kinahanglan lang natin basahon. Di pwede nga magsikir ang paabot na na'y muhungit ni mo, na'y muwali ni mo ba? Kay, ang bata, hungitan yun, no? Kay malis nagkaon. Pero kita nga, magsakto naman sa mga edad ninyo. Mga unta, hindi na sa puno. Di ba? Ay pakananay mo kagalingon sud sa pilakadlaw. Okay, luya ka. Mo nang ang spirito na to, luya. Kung wala'y pulo sa Ginoo, kung dali ka madala sa sala, dali ka madala sa tentasyon, sa kalibutan, kaya may pulo. Di ba si Jesus, gitintal ni Satanas? Sa dihang katong nagpuasa sa 40 kadlo, luya, diyan siya ito kayo, no? Pero spirito, dikon kayo. Gitintal siya, kasi sa pagbuntog, ang tentasyon, pinakagi sa pulo. Gigamitan ko sa pulo ko eh. Kama ko si Satanas mo gamit to versikulo, di ba? Di ba? Layak din kayo sa pangon, kas mga anghel. Naman to sa kuwan, sa salmo. So, pero ang ito pa ng Jesus, yung ginawa siya, puno. So karon sa na to, pagpakigbatok sa kaaway, nga si Satanas, kung wala'y pulong. TikTok, saan mo magdaog sa kaaway na? Facebook, balita sa politiko. Saan daw na to sa away? Kamo pangalan mo, daghang mga Kristohanon. Sige, away ay sa mga politiko. Ayun, pag-away sa politiko. Pero pag abot sa Ginoo, di ka mutindog. Di ka makilagtugi. Sugot ng kamingon ng tao nga, si Jesus, propeta naman ito, yung kagawin mo. Hindi ka magigbatok. Pero ang politiko gali imong gidautan, yung nitawanan ni. Yung nitawanan ni. Maglagot na ka. Pero ang pulong sa Ginoo, gitamas-tamas, wa kay pakialam. Ang Ginoo ginabalikas, wa kay pakialam. Mas gilabanan nimo ang politiko kaysa sa Ginoo. Muna matao karon. Na sadly, daghang Kristohanon ngayon anak. Pila kong sultik nga na. Pero naay si politiko sa tuwa nga ginabalikas ang Ginoo. Balo siguro mga kinsa na siya. Okay? Kaya sadly, ginapagtanggol po gihapon siya sa mga Kristiyano, sa mga nagtuo ko ng Ginoo. Ayaw, so dili nga tanin niyo magdapig-dapig sa mga politiko. Kung total niyo sa Ginoo, neutral ka. Nakas tunga-tunga. Ayaw dapig sa wala, dapig sa tunga, sa bungiro, sa wala, sa tuog. Di ba? Ayaw. Ang Ginoo atong tuhan, dili mga politician. Kaya mga politician, sadly, kasi kadaghanan nila, ginagamit sa yawa. Kisa di gamiton sa yawa. Kisa man mo implementa sa di ka kapalit, di ka kabaligya. Kisa di ay. Kung ingna, kita mga ultimo. Diba? Naman to sa pinadayag, na kisa hindi mo dawat sa marka, di kapalit, di kabaligya. Itong 666. Pwede naman nawaton, di ka kapalit, di ka kabaligya. Kisa di mo pa-implementa na si Jimar,
kuyawa kung jibra-jibra kung pa-implementag ano? Dili ultimo nga tawo. Silang mga naa sa katungdanan. Mao nay sad reality nga imbis ang mga naa sa katungdanan, no? Sila ang tayo mo kuan ba sa pagkamatarong ba sadly wala. Ang mga naa sa katungdanan, mga kurap, mga abusado, kalang ginahon na mga kabalingon lang. So, di tayo ninyo makapil-apil when it comes to politics, mga igsuon. So, muna ikabisihan sa mga Christian kawaman sa gino, sa ilang mga cellphone, ang kundi mo TikTok, tanaw dito sa mga hearing sa Senate, hearing sa Congress, tanaw mga salida, ayaw. So, kani atong tanaw, pulong sa Ginoo. Diba? Look unto me and be ye saved, all the ends of the earth, for I am God, and there is none else. Diba ninyo si Jesus? Tanawa ko kaninyo. Diba kalibutan? Kaya po ang Diyos, wala na ilain pa. At ito ang atong mata kay Jesus. Okay? So, ikatulong mga isuon nga hinagiban, nga gihatag sa Ginoo sa tuwa, harong magpadaugon ta, harong makalahutay ta, wala nila higugmaa. Balik ta dito sa katong gibasa na ito mga isuon. Sa Revelation mga isuon, chapter 12, verse 11. Balik ta dito sa itong gibasa niya. Manaman ta sa dugo ni Jesus, iula dito sa cross, kapasiluan sa itong sala, madawat, pinagis pagtuo, dili pinagis kwarta, dili pinagis pagpamimbro, sabi sa kung sa religion, pinaagis pagtuo. Okay? Pumutuo ka nga, makasasala ka, wala ing bayad sa sala, dugo ang iula dito sa cross, nakay kapasayuan. Ikaduha, ang imong testimony sa Ginoo, kung sa kanya pagbago, yun sa kanya pagluwas, yun sa kanya paglimpyo, ikan slapo, yun sa kanya pag-ayos ng mga balatian, kadiyot na kayo, na testimony. So when it comes sa balatian, mga isuon, masakit man yun tanin nyo, mga tao man tanin nyo, masakit yun tanin nyo. Huwag man siguro yung tao di masakit. Ang robot, dito masakit, sakit, kaya po makita eh. Sige gamit ng sakinan, paliyag ako na no. Samot na tao, masakit yun tanin nyo. So yung sakit po doon na, may sumasawak, so yung masakit-sakit. And sa panahon nga sakit, tatay mo daw sakit, higit sa basta, no? Sakit yun. Naging hilangtan tala, lain yung paminga na to. So nga kung nasuwayan nga sakit, mga isuon, natukan ko o kanang bukol, des kong paa. Kanya, hinungdan nga, hindi ko kalihok, pwede mang kita. So kung akong ibot na itong time, siguro tawag sino, may upasay yung sino. Ay, naman ko'y guilt ato kung kasing-kasing na ako'y sala ba. Atong time na ako'y kalagot sa mga nakauban sa una, sa pagpanangyaw. Ay, sa body of Christ, na ay tagsa-tagsang giyas. So, kami sa masawa, pag kami siguro sa mga, wapang may nagkaila, nag-abroad man po ng masawa sa una. Ginagamit po niya sa Ginoo sa pagsangyaw. Yan, o po ang paggamit sa Ginoo sa kuha. Mga na sa sinong nagkailang, nami mga nakauban. Karoon, among nakauban sa una, nalagot ko ba? Kay, grabe yung mga ipambuya ang storya sa mga. So mo ito isa sa hinungdan nung nasakit ko kay bisan og magbuhat nimo dautan ang tawo nya maglagot ka magdumot ka niya sad-an gyapon ka. Dili na rason nga gibuhatan kag maayo magdumot ka. Kay ang ingon mo kung Ginoo ka nang pasaylo mo ta. Yan po natuto nagbuhat og di maayo sa tuwa lison no. Bisan di pasaylo. Mo na gitudluan to sa pasaylo. Yan po na to atong katong nagbuhat og dautan sa to kay kung di na to siya ampo maglagot dito pag-ayo na tawanan. Mana si Jesus, katong gibunalan siya, giludan, gipamparos, gibinuangan, amahan, pasayloan sila. Mapod katong nato. Bisa ko ang mga ipasaylo, ewan ko lagi na to. Gusto dito sa no? Pero, ora gini siya pamangagi nga, wag lang atong pagdumot ba? Katong si katao niya. So, naman kung tayo pagdumot, di na pasayloan po sa Diyos. Kaya na itong Diyos na kung mag-ampo mo, pagpasaylo mo. Kung di mo pasaylo, di mo pasayloon sa Diyos. Namahan, nga sa langit. So mo na himong sala na ko sa una. Natugkan kong kalagot sa itong nakauban na mo, kung natugkan kong bukol diri. Kaya, ang bughaon akong kahoy, Brad, yun na huna naman ako nga, katong akong gikalagtan. Pas!
pikas-pikas lagi na. Lagot kay ko sa mga kauban sa oran. Ang tuhanan ni. Pa, tuhanan na ba ito? Lagot kay ko sa tanan. Mo to kastigo ko sa Ginoo, natukan ko bukol rin. Ade kalakaw. Kangkaan. So, mo to ngayon pasaylo sa Ginoo, Lord, pasaylo ako sa Ginoo. Ato ginalagaan ko sa masawa o kanang herbal ba yun. Laban na kaning guyaban mo. Ang kudlot ana, ito ginalaga sa masawa. Mo to ginainom na ko. Napot ko sa kung ako dagang ngay kamunggay, mga 30 na panwa. Gi-blend na ko. Nasa usa ka mag, giinom na ko. Mura lagi ko kanang mura kong nabungog ba. Pero di ba din, maka-overdose. Nakatog lang ko. So, sa grasya sa Ginoo, after 2 weeks, na wala akong bukol. Wala. Usa na sa akong testimony kung unsa ka tinuod ang gahom sa Ginoo when it comes to healing. So si Jesus, di ba, ito mabasahan din sa New Testament, gipang-ayo ang mga masikiton, di ba? Gipangbuhi ang mga minatay, ang mga bakol na talakaw, ang mga saranglahon na ayo, ang mga buta na kakita. Sige, buhat na si Ginoo. Saan pamagihan? Si Lucas, physician. Doktor, igamit ba si Lucas? Aron na yung mga masikiton? Igamit ba? Igamit sa pag-ayo. Tungkol sa pagtuo. Nanoo sila sa Ginoo. Nihangyo sa sila sa Ginoo. Sa David, anak ni David, kalulikat. Ito mga sanglahon, hangyo sila ba? Doon sila sa Ginoo, katong di ka doon, kaya na may mga kanang bedridden na sila. Di pangalsa sila, kaya nung dumato nga natin ang Ginoo dito sa sinagoga, dito sa babaw, kaya di man sila kasulod. Dito sa babaw, kuha ng masakiton. Di naman ito kalakaw. So, una sa tanan, kinangan na ito mo doon sa Ginoo. Kung gusto ka makadawat ng kayuhan mo, doon ka ninyo sa Ginoo, doon na ito, kinangan na tayo pagtuo. Ano nga pagtuo? Kana nga pagtuo, mutuo ka ba nga? Kaya ang buhaton sa Ginoo, imposible ba? Kung may mo ng ospital, pinakamaayo. Murag, mga tulog ka tuwing na lang tutog ginamuhin mo. Tagalan ka ba? Isa din sila. Ginoo din sila. Diba? So, kung nakapagtuo sa Ginoo, ang isulti sa tao, dili mo ito. So, wala mo pagtuo sa Ginoo mga isul. Wala may gadoon o bisan pinsa. O may gadoon o mga mananambal, ospital, ang ginoolan, Ginoo. Huwag may nga pagkaso. Anak ka nito sa Ginoo mo doon kaniya. Kung sa ospital ka, kung gasto ka dili. Sa imong paggasto na ikasiguruduhan na maayo ka? Simple pang mahurot ang imong kwarta. Baligya ng kabaw, ng baka, itong imong bahin nga yuta ito, yung baligya. O, manayo. Kagasto. Pagkahurot na, simple pang mas nilala ang imong sakit. Ano man? Isip, ito kang balong dito man. Pero katong babae ba, nga gagasan doon si Katulik, senta mo nga si doon sa mga physician. Nahurot ang kwarta. Ganito po tayo, ni sabot yun. Diba? Dito sa Ginoo, kahikap lang ko niya. Ay, hindi ko. Diba? Okay ka. Di kinahangal, literal lang nga, mahikap lang ka ng mga imahe na. Kahikap po. Dili ha, na mupahid ka labakara, ayaw. Kanang tuo ka niya ba na ang imposible kaya niyang buhat ko. Muna ibot siya rin naman. Kung asawa ka, so ay nagkasakit siya, wala imposible sa Ginoo. So, wala kung usap ang pagkauhag ninyo. Kung namoy mga balatian nila karoon, mga dugay-dugay na, doon sa Ginoo suon. Ang problema ng tao, di po kibaw sa pagduol sa Ginoo. Nagtuupod ng uban nga ang pagduol sa Ginoo, kinahanglan ka mo adto o asa para makaduol ka.
Pero katong sa Juan 4:24 ba? Katong ang babaeng Samaritana ba? Ang among amahan, nagsimba din ni Bukira. Di ba? Pag-abot ni Jesus, sige sulti ni Jesus. Wabot ang takna o kadon ang karong takna amaw ni. Ang ipangita ang gikuan sa gitagana sa Dios nga ang magsimba kaniya, magsimba sa Espiritu kamatuhan. Mo pasabot di mo kinahanglan mo ato asa para magsimba ka Ginoo. Sa una sa Jerusalem lang makasimba ang mga Israelita, mga Samaritan dito sa bukid. Sa babae, sa babaw, bukid man sila magsimba. Ang mga Israelita, mga Hebreano, Hudiyo, sa Jerusalem. Katong templo ng Ibot ni Solomon ba? Dito na pwede mo hatag ang halad, o halad sinunog, ito mga hayop, tithes, offerings. Ang tithes pag sa una di kwarta. Hayupan mo, ang imuhang mga pananom, ang ikapulo ba? So, manakay na po, kababoy, itong ikapulo mo, ito halad mo. Hindi pa dito baboy ila sa ulo, baka dito sa baboy. So, ako sa una. Pero pag-abot ni Jesus, ningon si Jesus, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Wato ingon po si Jesus, kaya mag-ampo ka, kaya pag sinamas mga tipakaronin mo, nga mag-ampo sila, ngadto sa Kapilis Karsada, o asa, lang sana makita sila ba? Kaya pag ginana. Ingon si Jesus, mag-ampo ka, sulod sa mong kwarto, sirating o ang pakita di mo, pag-ampo sa mga mahal, hindi mo makita. Ano pag-usig mo? Kanang ikaw na ba? Tawag ka niya. Kaya naman, bisan asa ka, makadumog ang Ginoo nimo. Bisan pag hindi ka masulyan, una-una kadumog ang Ginoo nimo. Nga naman? Ganahan ang Diyos. All-knowing ang Ginoo. Almighty ang Ginoo. Mana ko mga pag-auhag ninyo mga isuon. Wala ko mag-auhag ninyo karon nga suod mo religion, o sa pang buhat, aron nga magmatahon mo tubangan sa Ginoo. Hindi, ang pag-auhag ninyo, doon mo sa Ginoo, tuoy ay niyang pulong, kay aron makatagamtan mo sa iyang gahom o milagro. Oh. But the problem is, ang kadaghanan karon, dili nga nung sa Ginoo. Ano man? Si Jesus manggod, kumudoon pa niya, nag-require siya o unsa. Sige, require sa Ginoo sa kanyang mudoon niya. Pag-ilusod. Ang tao, di man siya ganang pag-ilusod. Ano di sa mudoon sa Ginoo? Diba? Wala ang tao sa ato sa mudoon. Wala ang bukas sa kwarta. Wala ang bukas sa kwarta. Basta dili siya paundangon sa iyang sala. Ano ba? Ano ito mabasa? Sa John chapter 3. Sumpay sa verse 16. Diba? Sikat kayo John chapter 3 verse 16. For God so loved the world. Halos alam ko na the devil is only God himself. Pero ang sumpay, yung saman, he that believeth not on him is condemned already. Ang wala ng pagtuo kaniya, ihukman ng daan, laglag ng daan. Kanya, ang sa mga hinungdan sa laglagan, mabasa nyo na dahil may isun ha? Sa John chapter 3, verse 17 to 21. Kung sa mga hinungdan sa laglagan, sa tao, ang hinungdan sa laglagan sa tao, yan niya ang hayat. Isa ang hayat. Jesus. Yan siya. But the problem is, ang tao di mo doon niya, kaya naman, mas ihigok ng sana. Kung ang tao magpabilin sa ngit-ngit para may makakita niya sa iyong buhat niya sana. Ang tao. Kaya naas kahayag, sakpan man. Di ba kasagaran sa mga usara, mag sikrito, ginatigil namin mo sa, ay, masilingan, karoon mga naslusi ha, mangawat ko ha. Mangawat ko, manok ninyo sa pinahan ha. Wala, magod, magawatan. Wala, ginagawatan. Eh, wala na nga ito, ito sa dito. Wala kang pimanok rin. Sikrito na ba? Hindi sila nasakpan siya, masakpan siya.
mabidyohan, di mapriso siya. Diba? So, may problema. Yan yung kahayag, pero di mo doon sa kahayag. Nagpabilin sa kangit-ngit, may hinunglan sa kagagan. Pero pwede ko tayo mo doon sa kahayag, Jesus. Pwede ko. Si Jesus wa nag-require nga ka ng mudoon tayo nga video ng kaitan. Mudoon tayo ka ng bukaw kaita ba? Kailang mo ang kuntas itong pagpakasala ka, Lord. Hindi ko kaya, Lord. Inana ko daw na. Misyuso mo daw na. Hindi na ko kaya ang damang ang misyo. Ngayon ko ba, kaya mahubog ko, ikaw ba? Oh guys, pintas ulo eh. Di na ko ito. Pagkagabi ito amigo. Ay, ang lamig ng panahon. Ang sarap mag-inuman ngayon. Dalaga ko. Kanya, kilig ko basketball sa una. Pero sayang, yung dal kong dula-dula, marijuana, sigarilyo, luya, tinglawas. Nabi ko nga, hindi na may mao. Ang damo ko na mga pagpagirilyo. Ako ba ito na ilimit ko na mga pulo ng kastik ka daw. Alimit-limit, ginagawa. Pero hindi ka po noondal, masurahan, raga po ng pulo. Kumaha ito na rin. Kada CR na lang kung nigarilyo eh. Sige kung CR. Bisag di good, makuan. Excuse na po. Hindi na ako isupin. Sa di good, naglikod-likod na po dito. Para lang ko kasi garilyo. Wag, yapon. Di mo yung ko nga. Karong sunod to eh. Magkuan ko sa New Year's resolution na rin. Pagkakita ko sa mga amigo na nigarilyo. Tulong na way. Palit ko sa garilyo na ito. Wag, yapon na usap. Wa ihapon na bagto. Kitang tao may so, di na ko kayo mabuto pa rin. Manalaga mo yun nga, mag-usap na ko. Apoy mo ba, di na di ko usap, kausap na lang. Pero di ka usap sa mga rin. Malang yanhi ang Ginoo. Kaya kung kaya pa na ito, di sa pare. Diba? Hindi na basta palansa sa krus. So, tungkol kay di man nato kaya, mga nga ni anhi siya, aron nga imbis nga kita, siya. Inana ang gahog sa Ginoo. So, ikaw karong isuon, kung unsa ng salaa, di man kung mananagan, ikaw rin ka makaila sa mong kaugalingon, ang Ginoo ang kakita, no? Mahimo nga, di mo masakpan sa inyong isikataw, sa iyong asawa, hindi mo di ka masakpan, pangabit ka. Sa panay sa lahat yung gibuhat nga, way, nakakita niyo mo isuon. Pero Ginoo ang kakita mo. Kanya, hindi ka magkamatay sa tao, sa tugibasa ganyan, ay paghukom, mamatay ang ganda ninyo, no? Baka siguro yung tao, di mamatay. Mamatay yung tao, kanya, hindi ka magkamatay sa tao, na ay paghukom, ito tugibasa na ito sa Hebreo 20. Kanya, kung sa'y ikadlaw sa paghukom, kung sa'y buhatos Ginoo. Mangutan nga ba siya kung kinsa ka? Umingon ko ka nga, ako si Bandot, si Jimar, nga ako yung ta rito, kina Etaria, graduate, pupukuhan dito, kung kurso, matahan ko dito. Ang nanay, kapit din lang ikaw. Inanakot ka kasi yung paghukom. Di isang kinsa pagkadiris kalimutan, so, wak na ipakialam, so, nagmingon pa dato ka. Mas dato, di kasi Ginoo. Kasi may gabuhan sa tanan. Hindi ba? Yaman yung tanan. So, ang paghukom sa Ginoo may sun, dili niya basihan kung kinsa kung unsa ka. Hindi ba ito tanan? Di ba sa mga tanan mo, kung unsa may mga relihiyon do? Ako di, kwanto, ano yung mong relihiyon, Lord? Tulas ka kayo, kung sa'yo mong relihiyon? Ano na bang Ginoo? Saan na paghukom sa Ginoo? Buhat. Diba? For we must all appear the judgment seat of Christ. Diyan sa 2 Corinthians chapter 5, verse 5, hukumatan ninyo sa Ginoo may suon according sa atong buhat.
I mean, sorry, nasayo na po ko. Hindi nyo kumain ng memorize mga iso, no? Pasaylo ako ninyo. Hindi kumain mo memorize ng mga verses mga iso. Pero ang message na memorize na hinahintong ako. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, we must all appear before the judgment seat of Christ. Sagot sa itong sadili. Mga tubang tanyo sa hukmanan sa Ginoo. Kung giunsa nimo pag-deny si Jesus karon, yamaan lang nimo, ginakatawan lang nimo, ikamatay nimo igsuon, mga tubang kanya. Okay? Nanya, ini kahuman, unsa kanya paghukom? Tagaan niya o ganti. Ang tao kung usay gibuhat siyang lawas. Kung ginabusuhan nimo na imong lawas igsuon, kalaglagan nimo paingnan. According that he had done. Ngayon ang tulong sa Ginoo. Hukman pa ninyo according sa itong buhat, maayo ba o dautan? So, saan ang maayo dautan? May garabitso. Saan maayo dautan? Sa itong kalibutan karon, ang mga tao, daghang gituhuan nga maayo. Tingnan ni King Solomon ba sa Proverbs? There is a way which seems right to a man, but the end thereof are ways of death. Ang tao, nagtuo siya nga ang iliwat maayo, pero ang kapaingnan, talagdagan sa impyerno. Usa sa timaylahan nga dautan ng gibuhat ni Karitsun is mao na ang gibuhat sa kadaghanan. Ano man, di mo si Jesus napag ang dalan tayon sa kaluwasan, kalaglagan. Kalaglagan. Unya, daghan o nangagi tayo dito. O pasabot, kung asa ang kalaglagan, usa na siya, kaluwasan, kalaglagan. Kalaglagan. Ano man? Gamay na ang maluwas o daghan? Gamay na maluwas. O ba na ang gusto sa Ginoo, gamay na maluwas? Gusto ang Ginoo gamay na maluwas o daghan? Ang gusto sa Ginoo maluwas ang daghan. But sadly, ang kadaghanan di ganahan maluwas. Ang Ginoo niya natin, dali dito. Kalbarot ka. Ari sa kulay. Ari sa kulay sa gusto mo hatot. Anong tao? Naabtan sa kamatayon. Kaya ang kamatayon, moabot sama sa usa. Kawatan. Manangit ang kamatayon dili. Okay? Mga tag sa pizza o oras. Walay hatagay oras pizza. Sama sa usa ka kawatan nga di nimo mahibalan kung kano sa mangawat. Mausab ang kamatayon. Dahil sila. Why gipili? Dato, pobre, inila, diri, graduhan, way grado, mamatay ang tao. Hindi ka humagkamatay sa tao, mga tubang, hukman sa Ginoo. Tingala isuon, bitag gusto pa ka musulod sa langit, pero kung di ka musulod sa Ginoo, di ka kasulod. Kung nakakay katungod sa imong panimalay, kung di sa imong pasudlon, labaw mas na ikatungod ang Ginoo. Kung di sa imong pasudlon sa imong ginaharian. Sadly, nato mga tao, mas gusto mo itong impyerno. Mas pilihan ng impyerno, ayaw isuon. May langit, diandang bitaganan ng Ginoo. Ang impyerno isuon, dinis kalibutan kung magyaw-yaw ka nga mahinitan ka, labaw pa ang impyerno. Ang kalibutan, kung mahinitan ka, pwede ka masilog. Pwede ka munong tubig. No? Mahuwasan ka. Pero sa impyerno, nagkapasilungan, wala. Wala. May tubig mainom? Wala. Maman ang pagantos, dili. Adlaw o gabi. Walang impyerno. Kung nagbuhat kang sala karon, lami. Pero ang bayad, pag-antos na walay katapusan sa impyerno. But di ka na isuon, di mo na kinahanglang padayon.
Kaya once again, si Jesus, nag-offer siya kanatong tanan o kaluwasan. Kapasayloan sa sala. Kung ikaw karon di ka igsuon, ikapoy na kasi mong sala, na Ginoo. Duol kaniya. Sulod sa imong kwarto. Ayaw ko, di ko nag-ingon ko dito sila. Sulod sa imong kwarto, manigit tulog Jesus. Sulod sa imong kwarto, tawag sampit niya. Anong kinabuhi sa lalod? Kabili ko. Sulod sa imong kwarto, bro. Tawag ko sa Ginoo, may kupasayin mo. Kaluyan ko sa Ginoo. Kaluyan kaninyo sa Ginoo ko. Mutawag kaniya na akong kasi na rupok na. Kung yung tayo kung sa lakot, kapoy na sala. Lingaw ka sa diyang mag-inom, pero ulit ni mo, lingaw ni mo ka, dili. Ang mo problema, wala. Pero kung sa Ginoo ka maduol, kung tayo problema, mawala. Muna yan kanino sa Ginoo may kalamay isuon. So, mga isuon sa makausap, muna ang mensahe na ito karoon ko sa una, no? I hope ang pray na natunan, matagusan na kadugo. Sa makausap, muna una sa tanan, ang kadaugan as dugo ni Jesus, iula dito sa cross, kapasayuan sa sala. Ikaduha, ang imong pagpamatuod, yun sa kapagluwas sa Ginoo, yun sa kapagbago, yun sa kapagpasaylo, yun sa kapaghinlo sa imong mga kahugawan, yun sa kapag-ayo, sa diyang nagbalatian, sa diyang nanginahanglan ka, walang-wala ka, yun sa pag-provide sa Ginoo, ang ikinahanglan. Naman short testimony, last lang. Kahulan, kasulay po na nga, ang bulsa, wala yung sunod. Ano, lagi salig sa Ginoo. Pakya po nila sa Ginoo. God will provide. Sadly, ang tao, sa niyang may kalistan, di ko sa Ginoo. At tunoon sa tao. Bukan niyo sa Ginoo. Sa tanang panahon, sa tanang situation, kalipay, o ang Ginoo. Paduol man nato Ginoo. Pwede na ito siya dulod. Aminaw man siya ng atin siya. So, muna itong kadaugan, no? Kaya kinahanglan man itong malautay. Ano magpadaugon ta? Asa ito? Ikatulo, they love not their lives unto the death. So, dapat, wala tayong pag-igugma sa itong kinabuhi. Ano magpadaugon ta? Mapagiging na Apostle John Gapo, no? Siya may nagsuot sa Revelation. Dapat siya sa 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Love not the world, neither the things of the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Gigugma ni mga kalibutan, mga butang ni kalibutan na, wala ka ni mga gugma sa Diyos. Kaya nga naman, sa nila sa kalibutan, kaulag sa mata, kaulag sa ulod, kagarapos sila puhi. So, saan po nila anak, kung ma-achieve na ito, nakaulag sa mata? Mahanaw, mga good. Mga ginarimind, sino nun, lino, bagyo, baha, sunod. Nagkatalagman, ang imong hinaguan, sunod sa pagkatuig, nahanaw, huwag ka. So, dalaygon ang Diyos na kay galaan mga kaigsunan. So, ganyan lang po ito ako paghatag. So, mensahe ko ninyo sa makausap. Salamat kayo sa Ginoo sa opportunity. Ihatag na ako karon. Kinabuhi ng GC, Gmar. And, once again, I hope and pray. Hindi nyo palapsod pikas dalugan mga isuno. I hope and pray. Hindi mo mutuon ako. Kung mo tuhin ko ninyo. Kani. Kasama ko yung ulit pinukod kung yung tutuhan natin. Kasahan yun. Kasahan yun. Ay, sorry. Kasahan yun. New Testament. Ay, ang tungkol, malibog mo. New Testament mo. Kaya dapat ibawa mo ka yung pika sa tulog. Ang old man good, mostly ato, pagtulungan na lang siya. Hindi na ito kinahalan kumano. Ito, kanang isubo, dito din kinahalan kumano. Ang atong kumano naman si Jesus. Kaya sa old, di ka pakanon, o katong mabawal ka pagkaon, pag-abot ni Jesus, dili ang musod may makahugaw ng gula. Di matol ka ni kao bawal. Pero ang imong baba utan ng gula para itutulos. So pagsugod sa New Testament ikaw isod kay mas hingpit ang sugod ni Jesus sa New kaysa sa Old. Sa Old makasala ka kung patay ka. Sa New nakasala ka sa diyang nagdulot ka. Sa Old nakasala ka sa diyang nanapaw ka, nanakasawa, nangapit ka lain, igrelasyon lain. Sa New nitanaw lang ka sa babae, o kanang ginahuna, babae, nagapalintal ka, sa lalaki, nagkasala na ka sa pagkanapaw. So, una nga, mas hipit ang sugod ni Jesus. Mas minat ang sugod ni Jesus. Kaya naman, di man ka makabuhat. Kaya kaibaw mo ka sa muna-muna, nag-iwan mo sa daan, sa daan.
Wala nga, focus na niyo sa new. Kung gusto niyo makaila sa Ginoo, pag-ayo, New Testament, basahin niyo. After that, kung nasabtan niyo ang New Testament, pasapon niyo ang Old. Kaya parang mas malalo yung kaalam kay Lolo. May tungkol sa Ginoo. So, dalay ko ng Diyos sa kausap, tapos ngayon sa pasalamatan sa sinugat sa kagiyunan. And before that, short prayer na niyo mga isuot. So, balaan na Diyos. Salamat kayo, Ginoo. So, kabayo, Lord, sa kagsatagsan ng mga kinabuhi. Salamat sa matag kinabuhi na dapat di karon, Lord. I know, Lord, na dili ni sulagma, Lord. Anaan mga tao dili ko. I hope and pray, Lord, na mga tao di karon, Lord, na naminaw si mong pulong, Lord. I hope and pray, mudawat sila, Lord. Kung mo-obey, musunod sila ni mong Lord. I hope and pray, Lord, na may mga tao di karon, Lord, na sa iyong kagulanan, may problema, kasakit, mga balatian. I hope and pray, Lord, na muduol sila ni mo, Lord. Aron sila makabaton o kahinuhan. Kinsa ko ninyo di karon mga igala mo suon na namo makalistan ang iduol nila sa Ginoo ito ang disiplina niya. And once again, Lord God, takos o gamayan ka, Lord, na amo kang sibahon, Lord, nagara, saligan, turuhan. Because ikaw ang sinugdan o katapusan, Ginoo. Ikaw nagbuhat sa langit o sa yuta, O Diyos. Ginoo kami mga tao, Lord, di umol minimo, Lord, gikan sa yuta, balik kami sa yuta, Ginoo. Salamat, Lord, sa paghatag na mo. Kinabuhi, bintang bubo lang. Pero salamat, Ginoo, sa iyong tamayo, sa mong pagtag sa kinabuhi. Sa matag adlaw, Lord, tagaan ni mong hangin, libre, uban, Lord, kayong mabalatian, kinahanglan pa lang palit ng hangin. Karoon sila pag-ginawa. Pero salamat, Lord, na namin may panglawas, Ginoo. Once again, Lord, padayon, Lord, kami na tulki, ay mangnuin, tudluin, abdagi, diyahin sa matag adlaw. I pray, Lord, na ikaw mahimaya sa mga kinabuhi, Lord. I pray, Lord God, na ikaw maghari sa matagtag sa kinabuhi, Lord. Hope and pray, Ginoo, at makausap yung tuloy-naman paghihiyo, Lord. Ikaw mataas, o ako maubos, Ginoo. You must increase, and I must increase, Ginoo. O kining tanan, Ginoo, Lord, kining buluhaton, Lord, kining pulong, o kining mga nakadungog, Ginoo, Lord God, ako nang isali ko, Ginoo. Ako nang itugyan sila tinupumot, Ginoo. In Jesus' mighty name. Amen. Salamat, Ginoo, mga Israel. Check, please. Okay. Na-bless ba ang tanan?